What's up guys? So alamin po natin ngayon mga sangka itong nangyayari ngayon doon sa Indonesia dahil mayroon daw pong gulo na nagaganap. Yo, what's up guys? This is me, Sangka Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? So today mga sangkay, tayo po ay magdadala mga sangkay ngayon ng impormasyon tungkol po sa nangyayari ngayon doon sa Indonesia. Patungkol po dito sa sinasabing nagkakagulo daw po doon. Ano nga ba ang nangyayari talaga? Well, alamin po natin ito. But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, alam mo na po ang iyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ito, tingnan po natin itong nangyayari doon ngayon sa Indonesia. Okay. Tinawag po itong Dark Indonesia protests against austerity measures. So, alamin po natin mga sangkay kung anong sitwasyon sa bansang ito. Kasi, alam nyo, hindi lamang po talaga sa Pilipinas itong gulo nangyayari. Di ba? Mas malala actually sa ibang bansa. No? Kung dito sa Pilipinas, alam naman po natin na may gulo ang politika. Nag-aaway po yung mga DDS at mga pro-Marcos. Nagkakaroon po ng banggaan mga sangkay. At nagkakaroon ng mga bantaan ng pagpapabagsak sa gobyerno. At yung iba naman mga sangkay, sinasabing iniipit daw po yung ibang mga taong hindi kumakampi sa gobyerno. So marami pong ganitong nangyayari din po dito sa ating bansa. Pero akala natin sa Pilipinas lang, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Tingnan nyo po ito mga sangkay. So, nito lamang pala ito. Nag-umpisa. So, karamihan mga estudyante. Parang ang maihahalim tulad po natin nandito, ito po mga estudyante na madalas mga sangkay nagpo-protesta dito sa Pilipinas. Demonstrators rallied against rising living cost and an austerity-driven national budget. So, ito na naman mga sangkay, national budget. Parang sa Pilipinas, di ba? Ito rin. Pero, akala po natin, sa Pilipinas lamang po nangyayari itong, halimbawa na lamang po, mga mahal na presyo ng bilihin. Di ba? Akala po natin sa Pilipinas lang, mga sangkay, maging sa ibang bansa, yung cost of living sa ibang bansa, mas malala, mga sangkay. Ito rin po yung kanilang ipinoprotesta. The Dark Indonesia protests also marked President Subianto 4th month in office. So, pang-4 na buwan pa lang, ito lang nangyayari. Untuk Bapak Prabowo Subianto, turunlah ke bawah, lihatlah. Sabi niya, we urge President to please come down and see the tears of the people. Oh, talagang parang kahalintulad po yan dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga pero hindi ko alam kung ano po yung pinaglalaban ng mga sanggay kasi dito sa Pilipinas, kapag mga nagpoprotesta, alam na po natin mga sangkay kung sino-sino ang mga yan. Kung ano ang kanilang paniniwala. Maliban na lamang po sa mga protesta ng mga ibang politicians dyan. Well, may kanya-kanyang agenda yan, mga sangkay. Tangisan-tangisan masyarakat, di mana masyarakat sangat butuh tangan-tangan Sabi niya, bumaba ka dito, President. Tingnan mo yung pag-iyak ng maraming mga tao. untuk bagaimana merajut dalam emosional. Kailangan daw po nila ng tulong. Okay. Mukhang okay naman pala. We need His helping hand. Sabi niya, kailangan namin ang tulong mula sa Kanya. So, hindi po ito katulad sa mga nagpoprotesta dito sa bansa natin na panggugulo lamang po talaga yung ginagawa. Ito, nanghihingi sila ng tulong sa gobyerno. We need His helping hand for Him to hear
that Indonesia is not all right. Okay? Emosional masyarakat untuk bagaimana mendengar keluhan masyarakat bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Harga pangan yang makin naik, harga Ayan, pembelian sabi po niya ang food prices. Parang Pilipinas lang din po. Food prices and rising. Fuel prices and rising social discrepancies are increasing. So ito rin po yung nirereklamo nila doon mga sangkay. Actually, buong mundo na ito nakakaranas. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya nga po yung mga nagrereklamo sa bigas dito sa bansa natin. Papakita ko lang sa inyo. Ang Pilipinas yung isa sa may pinakamurang bigas sa buong mundo. Hindi po ito alam ng marami mga sangkay. Diba? Hindi po alam ng marami ito. Akala natin na tayo nang may pinakamataas. Pero sa totoo lang, tayo po ang may sana ba yun? Tayo ang may pinakamura. Isa sa may pinakamura na bigas sa buong mundo. Ito mga sangkay. Pakita ko lang sa inyo para malinawan ng lahat. Updated naman po ito. Ito, ang Pilipinas ay nasa lowest price of rice, mga sangkay. So pagdating sa bigas, tingnan po ninyo, ang nangunguna United States, 'di ba? Japan, Switzerland, ganyan po yung, tingnan nyo, 265 per kilo. Japan, 226. Switzerland, 221. Canada, 205. So, wala po dito. Kahit po sa top 30, wala dito ang Pilipinas. So, baba po tayo, mga sangkay. Ang Pilipinas po ay pang 91. Ayan po, isa po sa pinakamababa. Ang pinakamababa, mga sangkay, ay Bangladesh. Ayan, Ang China at Pilipinas halos parehas lamang po kasi 54.75. Sa Pilipinas, 54.21. Vietnam, 54.05. Alright? So, ayan po mga sangkay. 'Di ba? So, ito din po ang nirereklamo ngayon nila, mga sangkay. Sobrang mahal daw po ng mga bilihin, pagkain, lalong-lalo na po yung kanila daw pong mga fuel. yang makin naik, kesenjangan sosial terjadi, dan pendidikan yang makin sulit diakses kalangan bawah, dan ini harus menjadi catatan serius buat kita semua. Dark Indonesia protesters have put forward 13 main demands. May ano po sila? May dinedemand sila sa pamahalaan. Pati daw po yung free meal program. Ganun, ano kaya yan, mga sangkay, no? Hindi po natin masyadong Basta ang nirereklamo nila, isa daw po itong programa daw po ng gobyerno nila na free meal program. Libreng pagkain. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin Matapos daw po mabasa ang bagong polisiya. tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi The fact that public education and health budgets are cut because of the free meal program. masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. Okay. Kumbaga napabayaan po yung ibang aspeto na dapat mabudgetan kasi naalaan daw po sa free meal program ng pamahalaan nila. MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Ayan ito po yung ambitious na program ng pamahalaan nila. Ito pong free meals to 89 million people. Mainly children. So, ang nirereklamo nila, Mr. President, napunta na lang lahat doon. Paano naman yung ibang kailangan budgetan sa kanilang pamahalaan? Pero ang ganda nito libreng pagkain para sa 89 million na mga katao. Kaya sila natatakot dahil po sa program na yon ay dahil daw po ito daw po ay titigil ay magka-cut off mga sangkay sa educational budget. Lalong-lalo na po sa mga universidad. So ang mangyayari daw dyan, tataas po yung mga babayaran sa mga universidad. Okay?
Oh, okay. So, ganun naman pala. Sinabi ng mga official na wala pong magiging dagdag na babayaran sa tuition fee nila. Maging po sa kanilang mga scholarship funds. So, marahil, ewan ko, natatakot lang po talaga ata sila mga sangkay. So, ito po yung nagaganap ngayon doon sa Indonesia. Parang sa Pilipinas, iba din po talaga yung problema, no? Mayroong pong pagkakaiba-ibang mga problema ngayon. But again, hindi lamang po Pilipinas ang nakakaranas nito, maging Indonesia at iba pang mga bansa, mas malala pa nga po, lalo-lalo na po yung South Korea. Alright, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.